para pala na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sanang problema yan eh. Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kaposang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman at mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa pondohan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung mababait? Putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador. Ni na Martin Romualdez, ni na Grace Po, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan. Lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan, nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth. Huwag nyong nakawin ang... Yan. Tama. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth. Huwag nyong nakawin. Ikaw, Senator Grace Po, kahit ano pang sasabihin mo, nabigyan mo ng leksyon ang PhilHealth, hindi pa rin yan pwede dahil ang mahihirapan dito, ang maaapektuhan dito ay ang mga ordinaryong mga Pilipino. Lalo na yung mga senior citizen. Paano na? Pag wala ng subsidy sa PhilHealth. Akala mo ba maraming pira ang mga senior citizen? Yung pension nila ay para lang na mabubuhay sila, makakain sila. Alam naman natin lahat kung magkano lang yung mga pension ng mga di naman kalakihan sa mga senior citizen Ibalik nyo Grace Po, pati si Senator Bongo. Hindi papayag na ganito ang gagawin nyo sa PhilHealth. Dahil ang maaapektuhan nito ay ang mga ordinaryong Pilipino, na walang-wala, umaasa sa subsidy ng gobyerno, tapos ganito ang ginagawa ninyo? Pinapahalagahan nyo pa, binigyan nyo pa ng pundo ang putang inang AKAP ni Martin Romualdez kaysa PhilHealth na para sa kalusugan at kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino. Di talaga mga gunggong kayo dyan. Ikaw, Senator Grace Po, ibalik mo yan. Ibalik nyo yung pundo ng PhilHealth. Ang budget ng PhilHealth, ibalik nyo. Dahil maraming mamamatay. Alam mo ba kung bakit? Karamihan kasi ng mga Pilipino talaga, hindi sila naglalaan ng pera para sa kalusugan nila. Ewan ko ba kung bakit. Mentality ata yan ng mga karamihan O siguro kapos sa pera. Kaya wala talaga silang pinaglalaan na pera para sa health nila kung magkasakit sila, ganon-ganon o bla bla bla. So kaya umaasa sila dito. Umaasa sila dito sa PhilHealth na mayroong subsidy ang gobyerno, na mayroong maibibigay na tulong sa kanila in case ma-hospital sila, mayroong mga
yung mga sabi pa nila percentage na kukunin na kunti na lang yung mababayaran nila. At least gobyerno sa charge sa PhilHealth yun. Kaya hindi nyo pwedeng gagawin yan. Kawawa ang mga ordinaryong Pilipino. Kayong mga senador, ikaw, ina kang tambaluslos ka, yung akap na akap, at ikaw, Senator Amy, sinasabi mong dinidelete mo na, ini-erase mo na yung akap, yung pala binalik mo. Wala ka talagang silbi. Yung salita mo, puro kadrama-dramahan. Puro kauihan, overacting ka na sobra, Senator Amy. Tigil-tigilan mo na yung mga salita mo. Sabi mo, tinanggal mo na yung akap na budget, ngayon binalik mo daw. Kakapal ng mukha mo din, ano? Wala ding maasahan ng taong bayan sa salita mo. Balimbing ka. Puro ka drama. Senator Grace po, ibalik mo yung pundo ng PhilHealth. Kasi para yan sa mga kapakanan. Para yan sa mga ordinaryong Pilipino na wala silang maaasahan. Kung ganyan ang gagawin ninyo, wala na silang maaasahan. Gusto nyo talaga, na lumuluhod yung mga taong bayan, humihingi ng mga liters o mga sa mga congressman kung magkasakit sila, parang mamamalimos. Yun ba ang gusto ninyo? Na mamalimos ang mga taong bayan pag nagkasakit sila? Yun ang gusto yata ninyo. Na humihingi ng ano ba yung sulat na tinatawag na yan, O humihingi ako ng sulat kay congressman, kay mayor o kay kanino man, para asikasuhin, para i-minus yung ko, yung gastusin ko sa hospital. Iyon ba ang gusto ninyo? Talagang gusto niyo yung papahirapan ang mga ordinaryong Pilipino. Gusto niyong lumuhod sa inyo mga politiko, mamamalimos sa inyo. Kaya ganito ang ginagawa ninyo. Mga putang ina kayo. Sobra na kayo, garapalan na itong mga pagnanakaw ninyo. Harap-harapan na. Pira to, lalo na yung nagbabayad ng mga yung mga contributors dyan sa PhilHealth. Ano nang mangyayari dyan sa kanila? Yung mga nagko-contribute sa PhilHealth. Ganito na lang ba? Mawawala na lang ba ng basta-basta? Dahil sa kapalpakan ng mga direktor dyan sa PhilHealth, ganito ang gagawin ninyo. Madadamay ang mga ordinaryong Pilipino, yung mga walang-wala na umaasa sa PhilHealth. Huwag kayong ganyan, Senator Grace po, ibalik mo yung pundo sa PhilHealth. Huwag ka rin maging ipal. Hindi pwedeng ganito. Natanggalin nyo ang pundo ng PhilHealth. Mga walang hiya kayo Ang tatanggalin nyo yung mga direktor dyan sa PhilHealth na mga inotel. Yang si Lidisma. Yan ang tanggalin nyo, hindi ang pundo. Kasuhan nyo yang mga direktor na mga inotel dyan sa PhilHealth. Hindi itong pundo na kailangan ng mga ordinaryong Pilipino. Papaano na lang yung mga PW, yung mga senior citizen, yung mga sobrang hirap talaga na walang-wala pag nagkasakit sila. Alam nyo ba, ang totoo, marami naman talagang namamatay sa hirap o sa sa walang pera sa tingin ko, kunti lang yung namamatay sa sakit. Kasi talaga, kung mayroon ka talagang pera na ipapadoktor mo, marami namang sakit ngayon na pwedeng may lunas may gamot na Kaya pag wala kang pera, patay ka talaga. Maraming nagkasakit na walang pera, namamatay talaga. Yun ang gusto ng mga congressman at senador. Mamamatay na lang kayo kahit kunting ubo, sipon, mamamatay na lang kayo. Yan ang gusto siguro nila. Maraming namamatay na nagkasakit dahil walang pera. Hindi sila talaga namamatay sa sakit. Yun ang katotohanan. Kasi yung sakit, pag may pira ka, pwede kang pwede mong
Pwede kang magamot. O, tingnan nyo nga si Doc Willie o ngayon, cancer pa yon. Rare cancer pa yung sa kanya. O, di, okay. O, nagamot siya dahil may pera siya. Yun eh. Yung karamihang namamatay, hindi namamatay sa sakit, kundi namamatay sila dahil wala silang pirang ikapahospital. Wala silang pirang ika-maintain sa gamot nila. Yun, kaya namatay. Lahat, karamihan ngayon ng sakit, pwede nang magamot pag may pira ka lang. Tapos ganito pa ang gagawin ng gobyerno. Tinanggalan pa ng budget, ng subsidy ang PhilHealth. Ang mga director sa PhilHealth ang tanggalin ninyo, Senator Grace Poe. Hindi yung budget. Putang ina ninyo, kailangan yan ng mga ordinaryong Pilipino ang pera. Ibalik nyo yan. Pira ng mga yan. Taxpayer, hindi nyo pira yan. Kayo-kayo lang ang mag-decide dyan ng ganyan-ganyan na lang. Iilan lang kayo kumpara sa mga milyones na mga ordinaryong Pilipino na nangangailangan ng tulong galing sa subsidy ng PhilHealth. Wala din kayong mga puso, kapal ng mukha ninyo. Ibalik nyo ang pundo ng PhilHealth, Senator Grace Poe. Yan ang tandaan ninyo. Nagdi-decide kayo dyan sa Senado at sa Kongreso. Iilan lang kayo kumpara sa mga nangangailangan ng mga ordinaryong Pilipino, ilang milyon. Ilang milyong Pilipino ang mga... Sus ko po, ang dami pa namang mga mahihirap ngayon. Mandami ngayong gumagapang sa hirap dahil sa mahal ng mga bilihin. Tapos ganito pa ang gagawin ninyo. Talagang wala na talagang silbi, wala na talagang direction itong gobyernong ito. Kaya mga taong bayan, kumilos na po kayo. Harap-harapan na po kayo ginagago ng gobyernong ito, lalo na yung kongreso dyan. Kumilos na po kayo, magkaisa na kayo.